Mas mabuti kaya ay lumapit tayo sa albularyo para matulungan ka. Nakita mo na pala ang ginagawa ko. Mayroon bang masama kung sumamba ako sa araw at sa buwan? Kapag ginawa niya ako ng masama, humanda siya sa akin kasi ipapatulfo ko siya sa kasong pangkukulam o pangbabarang. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa seryeng ito. Natutuwa ko tuwing napapakinggan ko ang mga natatanging kwento ng buhay ng ating mga kababayan na isinare sa YouTube channel na ito. Dahil kagaya ng iba nating mga kababayan, ay meron din akong kakaiba at nakakatakot na karanasan na nangyari sa aking buhay. May ilang taon na din ang nakararaan. Pero kahit matagal na yon, ay hindi ko pa rin makakalimutan, lalo na nga at nakakapakinig ako ng mga nakakatakot na kwento. Ako po si Elvira at ngayon ay 50 years old na ako. Pero ang aking karanasan ay nangyari mga 10 taon na ang nakararaan. Nangyari ito mismo dito sa bayan ng Siquijor, pero hindi ko na i-mention ang pangalan ng aming lugar para sa kapakanan na rin ng taong nasangkot sa aking kwento. Ako kasi yung tao na tipong madaling mainis. Ang gusto ko, dapat ay palaging nasusunod. Kapag merong bagay na hindi ka nais-nais sa aking paningin, ay talagang kaagad ay naiirita ako. Kagaya ngayon, paglabas ko ng aking bahay, ay nakita ko na nagkalat ang maraming basura sa harapan ng aming bahay. Paano nga? Ay ikinalat ng aso ng aming kapitbahay. Kaya naman sa inis ko ay kinuha ko ang walis at pinalo ko ang aso. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din natin kalimutang mag-subscribe. Visit kang aso ka. Ang linis ng harapan ng bahay ko ngayon. Magkakalat ka lang. Ay, malis ka rito. Walang yak ka. Pinalo ko ng sunod-sunod ang aso at tinamaan sa likuran. Kaya naman nang masaktan ng aso ay kaagad na tumakbo papalayo sa akin at pumasok sa bakuran ng aking kapitbahay. Lenlen! Pumarito ka nga! Bakit po, madam? Hindi mo pinapantayan tong harapan natin. Tingnan mo ginawa ng walang yung aso na kapitbahay natin. Nagkalat na naman dito. Linisin mo nga yan. Opo, madam. Pasensya na po kung hindi ko nababantayan. Kasi po naglilinis ako sa loob ng bahay. Sa susunod na makita ko yung aso na yun, talagang papaluin ko ng tubo. Perwisyo eh. Di nagtagal ay nakita ko nang lumabas ng kanyang bahay ang aking kapitbahay na si Anita. Pansin ko kaagad ang mga burloloy na gemstone na nakasabit sa kanyang katawan. Mahaba ang kanyang damit. May malaking pendant ang suot na kwintas na kung titingnan ay para siyang isang manghuhula o parang nerds na hindi kumawari. Lalo na nga at palagi din siyang nag-iisa at nasa loob ng bahay. Narinig ko na pinagbubuntunan mo ng inis ng aso ko kaya lumabas na ako. Pasensya ka na. Alam mo naman ng mga hayop kung ano yung inaakala nilang pagkain, iyon ang tinatangay nila. Nagkataon na sa harapan mo pa kinalkal ng aso ko ang plastic. Sa susunod kasi turuan mo yung aso mo na maging malinis. Kung magkakalat, doon na lang sa bakuran mo. Kagaya ng sinabi ko, ang aso ay aso. Hindi sila tulad ng tao na kapag sinabi mong wag ay susunod ka agad. Hindi mo kailangan magalit ng sobra. Kung gusto mo, ako na lang ang maglilinis niyan para tumigil ka na sa kasisigaw mo. Mabuti pa nga. Ikaw na maglinis.
Kalat naman yan ang aso mo, pero wiso kayong mag-amo. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Wala pa akong naperwisyong tao. Kung kasalanan ito ng aso ko, hindi ko iyon inutos. Lilinisin ko na ito kaya tumigil ka na. Baka putulin ko yan dila mo. Aba, nanakot ka pa. Baka akala mo atrasan kita. Hoy, kayang-kaya kitang labanan, bruha ka. Ah, bruha pala ha? Gusto mong makita ang pagiging bruha ko? Kakalbuhin kita! Tama na po, madam. Huwag na po kayo mag-away, Aling Anita. Dahil inis na rin si Anita sa akin ay sinabunutan niya ako. Gumanti naman ako kaya nagpangbuno kaming dalawa habang pilit naman kaming inaawat ni Lenlen. Kagaya ko ay matapang din si Anita. Kaya naman nagpagulong-gulong kami sa kalsada habang nagsasabunutan. Dahil sa ingay namin at sigawan ay nabulabog ang aming mga kapitbahay at inawat kami. Inilayo ako ni Lenlen kay Anita. Siya naman ay inaawat ng aming mga kapitbahay. Tayo na po sa loob, madam. Pumasok na tayo. Hindi pa tayo tapos, Anita. Naunahan mo lang ako eh. Sa susunod, hindi ka na makakaisa sa akin. He, tumigil ka na. Masyado kang bungangera. Palibhasa maganda kang dalaga. Pinaglipasan ka na ng panahon. Matanda ka na. Malungkot ka pa. Aba, hoy, isa ka ring matandang dalaga. Napaka-weird ng itsura mo para kang witch. Kaya walang magkagusto sa'yo eh. Malungkot ka na, pangit ka pa. Tama na po, madam. Pumasok na po tayo sa loob. Napilit ako ni Lenlen na pumasok na sa loob ng bahay. Pagdating sa loob ng bahay ay sumbilip ako sa bintana at nakita ko naman na ipinagpatuloy ni Anita ang pagwawalis sa harapan ng aking bahay. Nilinis niya ang mga basurang ikinalat ng alaga niyang aso. Tapos ay pumasok na rin siya sa kanyang bakuran. Pero nakita ko ang matatalim na tingin niya sa akin bago siya tuluyang pumasok sa kanyang bahay. Baka sa mukha niya ang matinding galit. Ang walang yang yan. Ang aga-aga binubwisit ako. Sana po hindi niyo nalang pinatulan. Hindi na kayo nakipag-away sa kanya. Akong kinakabahan eh. At bakit ka naman kakabahan? Kasi kayo na nga ang nagsabi na mukha siyang nerds. Mukhang napaka-weirds ng pananamit at kilos niya. Madam, mukhang mangkukulam si Aling Anita. Ha? Mangkukulam bang sabi mo? Opo, madam. Pero iyon lang naman ang tingin ko sa kanya. Kaya sana hindi na kayo nakipag-away. Ay, naku, Lenlen. Kilala mo naman ako. Hindi ako basta-basta natatakot kahit kanino. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Paalala lang po ang sa akin. Next time huwag niyo nang patulan. Siya, sige na. Kunin mo na nga yung alcohol at betadine sa medicine cabinet para magamot ang mga gasgas ko dito sa sikot tuhod. Ay. Sumunod naman sa akin si Lenlen. Nang makuha ang alkohol, ay nilagyan niya ang mga galos at maliliit na sugat ko likha ng mga kalmot ni Anita. Ramdam ko ang hapdi ng alkohol pero tiniis ko yon. Matapos ay nilagyan ni Lenlen ng betadine ang mga sugat ko. Matapos noon ay nagtungo ako sa aking kwarto. Mabuti na lang at araw ng linggo, kung hindi ay baka pumasok ako na puro betadine ang nasa mga braso ko. Nahiga ako sa kama at nireview ang mga papeles na naroon sa aming next project. Assistant supervisor ako ng isang developing company na kung saan may bago na naman kaming gagawing housing project. Mabilis na lumipas ang oras. Nakatulog ako at ginising na lang ako ni Lenlen. Madam, nakahanda na po ang hapunan. Ikaw naman, Lenlen. Ang sarap pa ng tulog ko nang gigising ka. Alam mo naman na kapag ganitong mga araw lang ako nakakabawi ng tulog ginising mo pa ako. Pasensya na po. 8:00 na kasi ng gabi kaya naisip ko na gisingin na kayo para kumain. Ay, sa susunod kapag alam mong tulog ako at hindi naman yan gaanong importante, huwag mo na akong ginigising ha. Opo, pasensya na po. Kakain pa ba kayo? Dali mo na lang dito.
masakit pang katawan ko kaya dito na lang ako kakain at matutulog na ulit ako, ha? Sige po. Lumabas ng kwarto si Lenlen at nang bumalik ay dala na niya ang pagkain ko na nakalagay sa tray. Kagad akong kumain at matapos yon ay inila ko ang pintuan ng aking kwarto para masigurado na makakatulog ako ng maayos. Nag-alarm din ako para maaga akong magising bukas. Kagad ako nakatulog pero kinabukasan, maaga pa lang ay mainit na naman ang aking ulo dahil tanghali na naman akong nagising. Hindi nag-alarm ang aking alarm clock. Hindi ko napansin na naubos na pala ang battery niyon. Hindi rin naman ako ginising ng aking katulong. Kaya naman, inis na naman ako. Mabuti na lang at nakaramdam ako ng pananakit ng puson. Naihina pala ako. At nang mapansin ko ang wall clock, ay nagulat ako nang makita ang oras. Kaya nagtuloy agad ako sa banyo at naligo. Pagkatapos ay nagbihis kaagad at lumabas ng aking kwarto. Good morning, madam. Bakit hindi mo ako gising ng maaga? Alam mo bang tanghali na naman akong makakarating sa trabaho ko? Madam, di ba palagi naman kayo nag-a-alarm clock? Kaya inisip ko na baka kaya hindi kayo lumalabas ng kwarto nyo ay wala kayong pasok at gusto nyo pa matulog. Ay, sentido ko mo naman ang pagganahin mo, Lenlen. Kapag ganoon, katukin mo na ako para alam mo kung papasok ako o hindi. Huwag kang manghula. Para saan pa't binabayaran kita para makasama ko rito? Pasensya na po, madam. Kasi kagabi ginising ko kayo para kumain. Nagalit din kayo sa akin kasi gusto nyo pang matulog. Kaya minsan po hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ay, naku! Hindi ka na naman naubusan ng katwiran. Nakapagluto ka na ba para kumain muna ako bago umalis? Opo, madam. Nakaredy na po. Kagad ako nagtungo sa kusina para kumain ng almusal. Nakita ko na natataranta ang aking katulong sa pag-aasikaso ng pagkain. Papaano nga kasi ay palagi ako nakasigaw sa kanya sa konti lang niyang pagkakamali. Kaya habang kumakain ako, ay nakabantay lang siya sa akin at lahat ng aking kailangan ay iniaabot na ni Lenlen. Ay, mamaya pagkatapos mo maglinis dito sa loob ng bahay ay sa labas ka naman maglinis, ha? Ayoko makalat ang harapan ng bahay ko. Opo, madam. Gagawin ko po yan mamaya. Ay, siya nga po pala, madam. Si Mang Rolly po, nandyan sa labas kanina pa. Ha? Ano ginagawa ng damuhong yung sa harapan ng bahay ko? May lahi ba yung insect? Umaga kong manligaw. Sabi ko nga po tulog pa kayo. Kaya lang ay sabi niya hintayin na lang kayo magising. Ano pong gagawin ko, madam? Paalisin ko na ba? Ay, hayaan mo na. Ako na bahala sa kanya. Matapos nga akong mag-almusal, ay lumabas na ako ng aking bahay. Nakita ko si Rolly na nakaharang ang kotse niya sa harapan ng aking gate. Kaya naman kaagad ko siyang nilapitan. Parang nagulat naman si Rolly nang makita ko, tapos ay napangiti siya nang lumapit sa akin. Good morning, Elvira. Anong maganda sa morning? Tanghali na nga ako. Kaya mas maganda pa, alisin mo na yung nakaharang mong sasakyan dyan para mailabas ko na yung sasakyan ko at tanghali na ako. Ihatid na kita, Elvira. Ako na rin ang susundo sa iyo mamaya para hindi ka na mapagod. Kaya kong sarili ko kaya alisin mo na yung sasakyan mo at tanghali na ako. Dalian mo na bago ko pabanggain yan. Pareho naman tayong papasukan at pupuntahan . Sumakay ka na sa akin para hindi ka na mapagod. Alam mo sa lahat ng ayoko, yung mga taong makulit. Kaya kung ayaw mo na lalo ako mainis sa'yo, alisin mo na yan dyan. Alisin mo na yan, yung sasakyan mo dyan. Napakamot na lang ng ulo si Rolly. Tapos ay sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar yon. Inabanti niya ng konti kaya naman binuksan na ni Lenlen ang gate ng aking bahay at inilabas ko na doon ang aking sasakyan. Tuloy-tuloy na akong umalis. Nakita ko na kumamot na lang sa ulo si Rolly. Nang mapatapat ako sa kanya, ay inirapan ko siya. Nagdiretso na ako sa aking mga kamiting kung saan ay kasunod ko rin si Rolly.
Napagkasundo namin na pumunta sa isang baryo para tingnan ang malawak na lupain doon na pwedeng mabili para sa next developing project ng company. Maganda ang lugar na ito para gawing subdivision, hindi ba? Ako bang kinakausap mo? Oo naman. 6 lang naman tayo rito eh. Sa iyo ako nakaharap, syempre, ikaw ang kausapin ko. Ganun ba? 6 pala tayo, di kausapin mo sila. Huwag mo akong istorbohin kasi gumagawa ako ng report para pagbalik ko sa opisina mamaya, alam kong gagawin ko. Gumawa ka na rin ng proposal mo. Proposal? Sige. Paano ba gusto mong mag-propose ako sa iyo? Proposal nitong project, hindi sa akin. Ano ka ba? Puro kakalokohan. Tigilan mo nga ako. Wala akong panahon para sa ganyan ha. Sakit lang sa ulo ang pag-ibig. Porque niloko ka noong una mong naging boyfriend? Akala mo lahat ng lalaking ganon? Kaya ganyan ang iniisip mo sa akin eh. Pwede ba, Rolly? Iwasan mo na lang ako. Wala kang mapapala sa akin. Hindi na ako magmamahal pang muli, no? Napabuntong hininga si Rolly. Tapos ay lumistansya siya sa akin. Pero sa totoo lang, ay muling kumirot ang aking dibdib dahil tama si Rolly. Mula nang lukuhin ako ng unang lalaking aking minahal, ay malaki na talaga ang naging pagbabago ko. Para wala na akong tiwala sa lahat ng tao. Para bang lahat ay iniisip ko na lulukuhin ako. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Kaya kahit pa gaano kabait ni Rolly, ay hindi ko magawang pilitin ang sarili ko na buksan ang puso para sa kanya. Naglakad-lakad ako, hindi ko namamalayang papalayo na pala ako sa aking mga kasamahan. May nakita akong babae na nagtitinda ng barbecue, kaya naman lumapit ako nang maamoy ko ang mabangong amoy niyon. Nagpaluto agad ako ng 5 piraso na laman at nang maluto yon ay kagad kong kinain. Napakasarap niyon, nalasahan ko talaga ang malinamnam na karne. Matapos kong kainin ng barbecue, ay bumalik na ako sa mga kasamahan ko. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit mo naman ako hahanapin? Tatay ba kita? Saka, hindi naman ako bata na kailangan mong bantayan sa mga dapat kong gawin. Hinahanap kita kasi may ipapanood ako sa iyo. Saka pwede ba? Nasa trabaho tayo kaya wag mo akong tatarayan. Baka nakakalimutan mo na kapag nasa trabaho, ako pa din ang supervisor mo. Assistant kita. Ay, oo nga pala sir. Pasensya na po. Nakalimutan ko na yon. Kasi naman supervisor kita pero nililigawan mo ko kaya ganito ako eh. Dapat naman talaga hindi pinagsasama ang trabaho at personal na bagay kapag yung mga ganito. Kaya from now on, focus na tayo sa trabaho ha. Oo, sige. Tama yon. Focus muna tayo sa trabaho. Kaya gawan mo na ito ng report. Nang ma-search na natin ang location, then mamaya, kakausapin natin ang mga may-ari ng lupain ito. Sige, sir. Alam ko na naiinis sa akin si Rolly kasi matapos na ipasa sa akin ang folder, ay iniwanan niya ako at lumapit siya sa iba naming mga kasamahan. Napabuntong hininga ko. Matapos yon, ay tinignan ko ang mga papeles na ibinigay niya sa akin kung saan nasa dokumentong hawak ko ang pangalan ng may-ari ng lupa na siyang nakalagay sa titulo. Kaya naman matapos kong maribisa ang mga papeles, ay niyaya ko na sina Rolly na puntahan ang isang bahay na nakatirik sa lupain yon. Nakaharap nga namin ang isang matandang babae at ang asawa niya nang punta namin ang bahay. Muli kong nakita ang babae na binilhan ko kanina ng barbecue. Naku, parang nagkita na tayo kanina, te. Hindi ba ikaw yung binilan ko ng barbecue? Opo, ma'am. Bakit na parito kayo? Bibili pa ba kayo? Wala na po akong bibenta kasi naubos na. Ay, hindi na. Kaya kami narito ay para tanungin ka kung alam mo na ang lupain nakakasakop sa tinitirikan ng bahay nyo, nabili na ng kumpanya namin para sa gagawin naming housing project. Ha? Ipinagbili na ito ng may-ari?
Oo, kaya sa lalong madaling panahon magsisimula ng project namin kaya kailangan nyo na rin umalis dito. Hindi kami basta-basta makakaalis dito. Wala kami ibang mapupuntahan, ma'am. Baka naman pwedeng pabayaan nyo na lang kami rito. Bayad ng lupaing ito, ate. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, aalis na kayo rito. Kung hindi pa kayo na-inform ng may-ari, ako na nagsasabi sa inyo na umalis na kayo rito at sisimulan na nga ang project namin sa lalong madaling panahon. Ha? Tama po si Elvira. Yung may-ari na lang ang kausapin nyo kasi nabayaran na ito ng aming kumpanya. Kaya wala kayong magagawa kung hindi ang umalis dito. Kagaya din pala kayo na may-ari ng lupa. Ang hirap niyong pakiusapan. Mahilig kayo manggipit ng mga tao. Di kung ganon alam niyo na palang sitwasyon dito sa lupang ito. Alam na ninyong binibenta na ng may-ari kaso hindi niyo pa napakiusapan. Ayoko maging masungit sa inyo kaya sana huwag nang kayo pang maging dahilan para hindi matuloy ang project dito kasi wala naman din kayo magagawa. Unang-una, nakikitira lang kayo rito. Pasalamat na lang kayo kasi nakatira kayo ng libre sa lugar na to ng maraming taon. Kaya ngayon naman, pagbigyan nyo naman yung may-ari. Maliwanag ba? Galit na tumingin sa akin si Nelia. Pero hindi ko na yun masyadong binigyan ng pansin. Ang mahalaga ay nasabi ko na sa kanila ang sitwasyon nila sa lupain yon. Kaya naman nang lumabas na kami ng bahay nila, ay nagtuloy na ako sa aking sakyan at umalis na kami sa lugar na yon. Nagbalik kami sa opisina, isinabit ko ang aking report at umuwi na ako ng bahay. Kagad akong nagtungo sa aking kwarto nang ako ay makauwi kasi parang kakaiba na ang aking nararamdaman. Nilalamig ako pero pinagpapawisan naman, bagay na ikinabahala din ni Lenlen. Madam, mayroon ba kayong sakit? Gusto niyo bang ikuha ko kayo ng gamot? Sige, ikuha mo na ako ng gamot. Parang lalagnatin ako Lamig ng pakiramdam ko. Pero pinagpapawisan naman kayo, madam. Anong gamot ang kukunin ko? Para sa lagnat. Parang lalagnatin ako. Sige po, madam, sandali lang. At ikukuha ko kayo ng medical. Dalian mo. Parang hindi ko na matatagalan yung lamig na nararamdaman ko. Para akong binabalot ng yelo Nataranta naman si Lenlen na tumakbo sa labas para kumuha ng tubig at kumuha na rin ng gamot sa medicine cabinet. Tapos ay nagbalik siya sa akin at ipinainom sa akin ang gamot. Tapos ay nagbalot ako ng makapal na kumot. Ganun pa man ay patuloy pa rin ang malamig na pakiramdam ko kaya naman dinoble ni Lenlen ang kumot na nakatakip sa akin. Namamaluktot ako sa sobrang lamig kahit na doble-doble na ang aking kumot. Hindi ako nakatiis ay bumangon ako. Nagbalot ako ng kumot at nagsumiksik sa gilid ng kama. Anong pakiramdam mo, madam? Nilalamig pa rin ako. Grabe, ano pa itong nangyayari sa akin? Mabuti pa kaya isara mo na lang yung bintana para wala nang hangin na pumasok dito. Lalo ako nilalamig Sige po, madam. Isasara ko ang bintana. Pero madam... Ano? Bakit natutulala ka dyan? Bakit hindi mo pa isinara yung bintana? Nakatingin po kasi dito si Aling Anita. Hayun po tingnan nyo. Para bang nakabantay lang siya sa bawat kilos natin. Hep, hep. Sandali lang. Bago natin ipagpatuloy ang kwento natin ngayong araw. Salamat sa lahat ng supporters at umabot na po tayo ng 300k subscribers. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor True Stories. True to life survivor stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo doon ha. Hanggang sa susunod, paalam! Napatingin ako sa labas ng bintana, kung saan tanaw ko nga na nasa bintana nga si Anita at nakatingin sa amin. Seryoso lang siyang nakatingin sa amin, kaya naman bigla akong kinabahan. Kaya iniutos ko kay Lenlen na isara na ang bintana. Sumunod naman sa akin si Lenlen. Isinara niya ang bintana at lumapit sa akin. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Madam, ano nang pakiramdam mo? Tumalab na ba ang gamot na ininom mo? Oo.
Ay, pakiramdam ko nabawasan na yung lamig ng katawan ko. Mabuti naman kung ganoon, madam. Sige po, ipagluluto ko kayo ng mainit na sabaw para mainitan ng sikmura nyo. Sige nga, parang bigla nga rin ako nagutom eh. Nang lumabas ng kwarto si Lenlen, ay muli akong nahiga sa kama at nagtalukbong para tuluyang mapawi ang lamig ng katawan na aking nadarama. At makalipas nga ang ilang pang sandali, nawala na ang panlalamig ng aking katawan. Napalitan naman yon ng sobrang init na pakiramdam. Nagsimula ang init sa aking tiyan at di naglaon ay pakiramdam ko na nag-iinit na ang buong katawan. Noon muling pumasok sa aking kwarto si Lenlen. Madam, heto na pong soup. Parang hindi ko na yan kailangan, Lenlen. Kasi ngayon sobrang init naman ang nararamdaman ko. Nakita mo ba? Tagaktak ang pawis ko. Ay, naku, oo nga, madam. Basang-basa na ng pawis ang buong mong katawan. Mabuti pa po kaya ay magpalit na kayo ng damit. Sige nga, ikuha mo ako ng damit. At saka nagugutom ako, Lenlen. Meron pa ba tayong pagkain doon? Meron pa po. Sige po, ipaghahanda ko kayo. Magpalit na muna kayo ng damit. Basang-basa na yung suot niyo eh. Oo nga. Sobra naman ang pawis ko ngayon. Ano na ba ito nangyayari sa katawan ko? Kanina sobrang lamig. Ngayon naman, sobrang init. Matapos akong magpalit ng damit ay binuksan ko ulit ang bintana ng aking kwarto para sana pumasok ang hangin. Muli kong tinanaw ang bahay ni Anita. Nakasara na ang bintana ng kanyang bahay. Kaya naman naupo ako sa mismong bintana ng aking kwarto. Noong ko natanaw ang bilog na buwan, parang bigla akong natuwa nang makita ko yon. Kaya naman lumabas ako ng kwarto. Nadaanan ko pa na naghahain ng pagkain si Lenlen pero nagtuloy-tuloy akong lumabas ng bahay para masilayan ang bilog na buwan. Akala ko ay ako lang ang nasisiyang makita ang bilog na buwan. Si Anita din pala. Nakita ko siya sa bahay niya. Naglatag siya ng sapin at lumuhod. Tapos ay titingala sa buwan at muling yuyukod. Madam, nandito lang pala kayo. Nakahanda na pong pagkain nyo. Ano po bang tinitignan nyo dyan? Shh! Huwag kang maingay. Tingnan mo kung anong ginagawa ni Anita. Nakaluhod siya habang nakatingala sa buwan, oh. Nakataas ang mga kamay tapos yuyukod-yukod. Naku, oo nga madam. Paulit-ulit siyang tumitingala at nakataas sa mga kamay tapos ayuyukod. Parang sumasamba siya sa buwan. Naku, sinasabi ko na nga ba sa itsura pa lang yan. Parang may ginagawa talaga siyang hindi maganda. Ang weird eh. Saka madam, tingnan mo yung mga galos niya. Itinatapat niya sa liwanag ng buwan tapos ay hinahaplos. Nakakatakot talaga siya. Hinaan mo nga yung boses mo, baka marinig tayo. Nakita nga namin na biglang tumikil sa kanyang ginagawa si Anita. Tapos ay tumingin sa paligid na para bang narinig niya na meron pang ibang taong naroon. Kaya naman bago pa niya kami mapansin ay hinata ko na sa likuran ng halamanan si Lenlen para doon kami magtago. Halos pigil ang aming paghinga habang nagtatago sa halamanan. Paano nga ay nasisilip namin na nakatingin sa aming direksyon si Anita hanggang sa mapansin ko na umalis na siya doon at pumasok na sa loob ng kanyang bahay. Ay, pumasok na tayo sa loob. Baka malaman niyang pinanonood natin siya eh. Baka kung ano bang gawin yun sa atin. Oo nga madam. Nakakatakot naman si Aling Anita. Ganoon palang ginagawa niya kapag kabilugan ng buwan. Para siyang isang witch. Ay, parang tamang hinala mo, Lenlen. Isa siyang witchy-witchy. Kaya ganun siya kung magsuot ng mga damit. Naku madam, nakaaway mo pa naman siya. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Kapag ginawa niya ako ng masama, humanda siya sa akin kasi ipapatulfo ko siya sa kasong pangkukulam o pambabarang. Ay siya nga pala madam. Yung pagkain niyo po nandoon na. Nang pumasok na nga kami sa loob ng bahay, ay nagdiretso kami sa kusina dahil nakahain na ang pagkain. Nagugutom na kasi ako,
Kaya kagad akong kumain pero nakakailang subo pa lang ako ay parang ayaw nang tanggapin ng aking sikmura ang pagkain naroon. Biglang bumaliktad ang sikmura ko. Pakiramdam ko ay masusuka ako. Kaya patakbo akong lumapit sa lababo at doon ako sumuka. Lahat ng kinain ko ay isinuka ko. Madam, anong problema? Hindi ko alam. Ayaw tanggapin ng sikmura akong pagkain eh. Nasusuka ako sa amoy pa lang ng ulam. Gusto niya ba na magluto na lang ako ng panibago? Ay, wag na. Nalalambot na ako sa kakasuka. Parang gusto ko na lang magpahinga eh. Magligpit ka na rito At pagkatapos magpahinga ka na rin. Opo, madam. Kagad akong pumasok sa aking kwarto at nahiga sa kama. Noong kumuling naramdaman ang pagkanam ng aking sikmura. Nagugutom ako pero kapag kumain naman ako ay naisusuka ko naman kaya gulong-gulo na ang aking isipan. Kaya naman ipinikit ko na lang ang aking mga mata hanggang sa ako'y makatulog. Lumipas ang mahabang oras. Nagising ako dahil sa sinag ng araw na tumatama sa aking mukha. Kagad akong bumangon at nag-inat. Noong humuling nakita si Anita na nasa likod ng bahay naman siya. At kagaya ng ginawa niya kagabi ay parang niluluhuran din niya at sinasamba ang araw. Madam, kanina ko pa kayo hinahanap. Kaya pala hindi ko kayo makita sa loob ng bahay. Nandyan pala kayo sa bubungan. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Len? Anong bubungan? Paano ka nakaakyat dyan sa bubungan, madam? Mukhang bagong gising ka pa nga eh. Nang igala ko sa paligid ng aking paningin, ay saka ko lang namalayan na nasa bubungan nga pala ako ng aking bahay. Naalala ko na kababangon ko nga lang. Nagising ako dahil sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Napaisip ako at kinabahan. Nagtanong ako sa aking sarili, bakit napunta ako sa bubungan? Paano ako nakakiyat doon? Doon ba ako nakatulog buong magdamag? Mga tanong na hindi ko alam ang kasagutan, lalo na nga at nang muli akong mapatingin kay Anita, ay nakita kong nakatingin din siya sa akin. Madam, saan ka dumaan at nakaakyat ka dyan? Humanap ka na lang ng hagdanan para matulungan mo akong bumaba rito. Tigilan mo na kakasigaw, dalian mo na! Opo, madam. Habang naghahanap ng hagdanan si Lenlen, ay nakita kong pumarada sa harapan ng aking bahay ang sasakyan ni Rolly. Kaya nang bumaba na siya sa kotse, ay ako na mismo ang tumawag sa kanya para malaman niya na nasa bubungan ako ng aking bahay. Kaya naman humiram ng hagdanan sa mga kalapit-bahay namin, si Rolly, at tinulungan ako makababa sa bubungan ng bahay ko. Doon ko nakita na nakatingin na naman sa akin si Anita. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ngayon ka lang ba nakakita ng babae na kaakyat ng bubungan? Hanga naman ako sa iyo, Elvira, na kaya mong umakyat sa bubungan ng walang hagdanan. Paano mo iyan ginawa? Tapos ngayon, hindi mo naman kayang bumaba ng walang hagdanan. Naghahanap ka ba ng away? Wala ka nang pakialam kung paano ako nakaakyat doon kasi hindi ko nga pinakaikialaman ang ginagawa mong pagluhod sa araw at buwan. O talaga? Nakita mo na pala ang ginagawa ko. Mayroon bang masama kung sumamba ako sa araw at sa buwan? Wala ngang masama dyan, pero ang masama ay kung meron kang napeperwisyong tao. Bakit? Meron ba? Kapag napatunayan ko na meron kang ginagawang kalokohan laban sa akin ipapatulfo kita. Aba, gawin mo yan kung mayroon kang sapat na ebidensya. Siguruhin mong tama ang ibibintang mo kasi kapag wala iyang katotohanan, pwede akong magkontra-demanda sa iyo ng libel. Bakit, Elvira? Ano ba nangyayari sa iyo? Wala. Walang kakaibang nangyayari sa akin. Wala naman pala eh. Anong ikinagagalit mo sa akin? Lalo akong nasar kay Anita. Gusto ko nang sabunutan ulit siya.
Pero pinigilan na ako ni na Lenlen at Rolly. Napapatawa si Anita na iniwanan kami at pumasok na sa kanyang bahay. Kaya naman inis akong pumasok sa loob ng bahay. Nalulumong naupo sa sopa na naroon. Sumunod naman sa akin si Rolly at Lenlen. Sa tingin mo ba maayos lang ako? Sa tingin mo ba hindi ako nagugulahan sa mga nangyayari sa akin? Hindi ako maayos. Hindi ako okay. Elvira, huminahon ka. Nandito ko hindi para makipag-away sa'yo. Nandito ako para tulungan ka kung ano man ang problema mo. Sabihin mo sa akin, isipin mo na isa akong kaibigan. Hindi ko nga alam kung anong problema ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Kagabi pag uwi ko, sobrang lamig na nararamdaman ko. Tapos sobrang init naman. Nagutom ako at kumain pero isinuka ko lang lahat. Tapos natulog ako sa kwarto ko. Pero nang magising ako, nandun na ako sa bubungan ng bahay ko. Oo nga, madam. Halos mahilo na ako kakahanap sa iyo dito sa loob ng bahay. Akala ko'y maaga kang umalis. Pero nasa garahe naman ang sasakyan mo. Nandun ka pala sa bubungan. Doon ka natulog magdamag sa bubungan ng bahay mo? Paano ka nakakyat doon? Yun nga hindi ko maintindihan eh. Sa kwarto ako natulog. Sa bubungan ako nagising. At hindi ko alam kung paano ako napunta doon. Ang weird, diba? Paano ako nakaakyat doon? Mukhang hindi nga maganda ang nangyari sa'yo kagabi. Bago pala yung mangyari, may kakaiba ka bang nakapansin sa paligid mo? Wala naman. Kasi napagod din naman ako kahapon sa biyahe. Tapos pag uwi ko para akong lalagnatin. Madam, natatandaan niyo ba kagabi nang ipasara niyo yung bintana sa akin? Hindi ko agad na isara kasi nasa bintana rin si Aling Anita at nakatingin sa atin. Tapos nakita natin na nakaluhod siya at sumasamba sa buwan. Ay, oo nga. Tama ka nga, Lenlen. Ay, masyado na akong nalilito kaya nakalimutan ko na. Baka nga ang babaeng na may kagagawan sa mga nangyayari sa akin. Hindi tayo pwedeng mambitang na walang sapat na basihan. Dapat manmanan natin ang ginagawa ni Anita para malaman natin kung meron nga siyang kakaibang ginagawa. Tama ka. Kapag nagkatotoo talaga ang hinala ko. Naku, humanda sa akin ang babaeng yan. Tulfo ka agad ang babag sa kanya. Madam, ayos lang ba kayo? Parang nalamigan kayo sa bubungan magdamag. Ayos lang naman ako. Pakiramdam ko nga, ang lakas-lakas ko ngayon. Tsaka yung mga galos ko, tingnan nyo, nawala na agad, diba? Aba, oo nga, madam. Pumasok kami sa loob ng bahay. Naghanda naman ang almusal si Lenlen. Sa unang pagkakataon ay pinapasok ko na si Rolly sa aking bahay. Dahil na rin sa ginawa niyang pagtulong sa akin para makababa sa bubungan. Nakita ko naman ang kasiyahan sa mukha ni Rolly. Kasi matagal na kami magkakilala. Matagal na siyang nanliligaw sa akin pero ngayon ko lang siya inanyayahan pumasok sa loob ng bahay ko. Rolly, anong gusto mo? Pure coffee o may cream? Pure coffee na lang. Lenlen. Coffee sa kanya, black lang ha. May cream sa akin. Alam mo na ang timpla ng kape ko. Yes, madam. Wait a minute lang po, tihahanda ko. Ay, doon na tayo sa dining, Rolly. Sabayan mo na ako mag-breakfast. Sige Elvira. Sabayan na kita. Tapos pag-usapan natin kung ano ang mga susunod nating gagawin para dyan sa weird mong kapitbahay. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Rolly. Habang magkasabay kaming kumakain, ay pinag-uusapan namin kung ano ang mga susunod naming gagawin para malaman namin kung ano ang mga ginagawa ni Anita. Kaya matapos yon, ay naligo na ako at nagbihis habang hinihintay ako ni Rolly. Nang makabihis ako, ay sabay na kaming umalis at nagtungo sa lugar na nabili ng aming kumpanya para simulan ng i-develop. Pero kagaya ng una naming pagpunta sa lugar na yon, ay naroon pa din ang kubo ni Nelia. Pumasok ako sa loob ng kubo habang si Rolly naman ay nagsusupervise ng mga grader at bulldozer operator.
Sinisimulan ng project namin. Bakit hindi pa kayo umaalis dito? Wala pa kasi kaming malilipatan Naghahanap pa kami. Magmerienda ka muna, Ma'am Elvira. Huwag ka na mag-abala, busog pa ako. Ayaw niyo bang tikman ang bagong luto ko na barbecue? Masarap to. Barbecue ba? Naku, mukhang masarap nga yan Bigla ako nagutom. Paborito ko kasi ang ganyan. Patikim nga. Sige ma'am, kumain kayo. Marami naman yan. Sarap na sarap ako habang kumakain ng barbecue habang pinanunood ako ni Nelia. Natutuwa siya habang nakabantay lang sa akin at napansin ko na paminsan-minsan ay tumitingin siya sa kanyang asawang si Mang Pepito. Halos naubos ko ang mga barbecue na nasa plato kaya naman nang maisip ko na baka ulam ni na Nelia yon sa pananghalian ay kaagad akong tumigil sa pagkain. Medyo nahiya ako kaya kumuha ko ng pera sa aking bag. Pasensya ka na. Munti ko nang maubos ang ulam nyo. Babayaran ko na lang yung nakain ko para bumili ka na lang ng ulam nyo, ha? Ay, sige ma'am. Salamat po. Bibili na lang ako ng bagong karne at iihawin ko ulit. Ubusin nyo na po yan. Sige. Ang sarap kasi. Ito yung lasa na hinahanap-hanap ko. Magpapaluto nga ako ng ganito sa katulong ko. Ma'am, baka pwedeng mapagbigyan ng kahilingan namin. Konting panahon lang para makahanap ng malilipatan, sige, kakausapin ko supervisor ko. Hindi nga nagtagal ay lumabas ako ng kubo ni Nelia. Kinausap ko si Rolly tungkol sa pansamantalang paninirahan doon ni Nelia at dahil ako ang nakiusap ay pumayag naman si Rolly. Matapos ang mahabang araw ay umuwi na kami. Pero ng gabing yon ay muli naman ako nakaramdam ng kakaiba sa aking sarili. Pakiramdam ko ay nangangapos ang aking paghinga. Kaya naman pinagpawisan ako ng sobra. Naninigas ang aking mga daliri at sobra ang init ang aking nararamdaman sa aking mga mata. Hanggang sa makita ko, naging itim ang mga humahaba kong kuko. Kaya naman nataranta ako, kinuha ko ang nail cutter at pinutol ko yon. Pero hindi ako makapaniwala dahil ilang saglit lang ay sobrang haba na naman ng aking maitim na kuko. Mas matulis pa ngayon. Buisit na kuko ka! Ano bang nangyayari sa'yo? Madam, ayos na ba kayo dyan sa kwarto nyo? Kailangan niyo po ba ako? Oo, ayos lang ako. Tatawagin kita kapag kailangan ko. Diyan ka lang. Sige po, madam. Inis na inis ako sa aking sarili. Kasi nga, habang pinuputol ko ang kuko, ay paulit-ulit yung humahaba. Tapos, ay nakita ko na pati pala ang mga kuko sa paa ay humahaba na din at naging maitim. Ang tigas ng aking mga kuko, ang talas, kasi nang mapahawak ako sa kobrekama, ay napunit kaagad yun. Parang hiniwa ng patalim nang pagmasdang ko ang aking mga kamay ay para yung kamay ng isang halimaw. Muntik na akong mapasigaw pero tinakpan ko ang aking bibig. Tapos ay napatingin uli ako sa bintana at noong ko naman nakita si Anita na nakatingin sa akin. Kagad kong pinalot ng damit ang mga kamay ko. Madam, ano nangyari? Parang narinig ko na parang nagagalit kayo. Ay, ang walang niyang babae na yun na naman siguro may gawa kaya ganito yung mga kuko ko. Tingnan mo. Anong kuko, madam? Bakit nakabalot ng telang kamay niyo? Ay, ayan. Tingnan mo nangyari sa mga kamay ko. Kahit anong gawin kong putol, humahaba pa rin. At malamang, ang babaeng weird na naman ang may kagagawan. Naku, madam. Ang pangit ng kamay niyo. Parang kamay ng isang bruha. Tumahimik ka. Nakatingin sa atin yung tunay na bruha. Ayun, tingnan mo. Natigilan si Renden nang mapatingin kay Anita na patuloy na nagmamasid sa amin. Di nagtagal ay umalis sa bintana si Anita at isinara niya yon. Kaya naman naisip ko na lumabas ng bahay kasama si Renden. Palihim kaming pumasok sa bakuran ni Anita. Dahan-dahang kaming lumapit sa bahay niya.
at narinig ka namin ang boses ni Anita na parang kumakanta. Kaya naman, naghahanap kami ng butas sa dingding para masilip namin ang ginagawa niya. At kinilabutan kami sa aming nakita. Madam, kumakantang bruha habang nagluluto sa malaking kawa. Ang laki din ng sandok niya. Oo nga. Mag-isa lang siya pero ang dami niyang niluluto. Kumakanta-kanta pa, tawa pa ng tawa. Ay, ngayon sigurado na ako na siya nga ay isang mangkukulam. Anong plano mo, madam? Bukas na bukas din ay magdedemanda ako tapos ipapatulfo ko ang bruha na yan. Meron akong nakita, pero di ko sasabihin. Kapag ako'y pinilit, sasabihin ko din, yo. Dito sa pitong gatang meron akong nalalaman. Mayroon isang babae, sobra-sobra ang taray. Walang makasundo, kaaway mga kapitbahay. Madam, parang ikaw yung tinutukoy sa kanta niya. Oo nga eh. Ang buwisit na yan, humanda siya bukas. Tayo na. Maingat kaming umalis ni Lenlen at nagbalik ako sa kwarto. Pinatulog ko na si Lenlen dahil pagod na siya maghapon. Dahil naiinitan pa din ako at patuloy na naiirita sa aking mga kuko. Binuksan ko ang pintana ng aking kwarto. Hindi nagtagal ay nakita ko na lumabas ng bahay si Anita. May sunong-sunong siya na isang malaking banyera kung saan may nakalagay na mga nakabalot na hindi ko mawari kung ano yon. Tinanaw ko lang siya hanggang sa mawala sa aking paningin. Hanggang sa muli akong nakaramdam ng gutom. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa kusina. Kumuha ako ng pagkain pero sa unang subo ko pa lang ay parang nawala na ako ng gana. Kaya nang makita ko ang ipinaluto kong inihaw na karne kay Lenlen, ay yun ang kinain ko. Pero hindi ko rin nagustuhan ang lasa. Kaya naghanap ako sa loob ng refrigerator at nakita ko ang hilaw na tosino. Kinuha ko yon at lumabas ako ng bahay. Doon ko yung kinain sa labas. Kinabukasan ay nagulat ako nang gisingin ako ni Lenlen. Madam, gumising po kayo! Madam! Ano ba, Lenlen? Ang aga-aga nang gigising ka. Tingnan mo, ang dilim pa nga ng paligid oh. Oo, madam. Talagang madilim pa kasi alas 5 pa lang ng madaling araw. Alam mo naman pala eh. Bakit iniistorbo mo na ako? Mamaya mo na ako gisingin ng mga alas 8. Madam, doon kayo matulog sa kwarto nyo. Huwag dito sa halamanan. Kaya ko po kayo ginigising ay nandito kayo sa labas ng bahay. Bakit dito kayo natulog? Nang marinig ko ang sinabi ni Lenlen, ay nawala ang pagkainis ko kay Lenlen. Napalitan ng pagkagulat. Kagad akong bumangon at pinagmasdan ang paligid. Natiyak ko na nasa labas nga ako ng bahay at nakahiga sa lupa, sa tabi ng aking mga halaman. Tapos nakita ko ang pinagbalutan ng tosino na aking kinain kagabi. Ay, nakatulog na pala ako dito. Opo, madam. Nang bumangon ako para magluto ay nadaanan ko na nakabukas ang kwarto nyo. Kaya nalaman ko na wala kayo doon. Kaya naghanap na ako sa paligid. At dito ko nga kayo nakita. Mukhang dito kayo nakatulog magdamag. Sige, tayo na sa loob ng bahay. Siya nga pala. Huwag ka nang magluluto ng masyadong maraming pagkain na. Nasasayang lang eh. Magluto ka na lang ng para sa'yo. Wala akong gana kumain eh. Sige po, madam. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, ay kagad akong nagtuloy sa aking kwarto. Nang nakahiga na ako, ay noong ko napansin na nagbalik na sa normal ang aking mga kamay. Maiksi na ulit ang aking mga kuko. Kaya naman natuwa ako. Muli akong nakatulog. Makalipas ang ilang oras ay ginising ako ni Lenlen dahil alas 9 na ng umaga. Kagad akong naligo at nagbihis dahil kagaya ng aking plano kagabi ay magpapatulpo kami ni Lenlen. Tayo na, Lenlen. Madam, hindi po tayo makakaalis ngayon.
Kasi flat po ang gulong ng sasakyan. Ano? Paano na-flat yun eh? Ayos naman yun kagabi. Ano ba yan? Kung kailan naalis tayo saka nagkaganyan. Oo nga po eh. Saglit lang po at hahanap ako ng magbabaklas ng gulong para madala yun sa vulcanizing shop. Sige, ipaayos mo na muna yan. Bukas na lang tayo pumunta kay Tulfo. Opo, madam. Pero kung gusto niyo pwede naman tayo sumakay na lang sa mga pampasahero na jeep. Bukas na lang, mahirap mag-commute. Matutulog na lang ulit ako. Parang nakakaantok ang sikat ng araw eh. Sige po, madam. Magpahinga na lang ulit kayo at ako na pong bahalang magpagawa ng gulong. Sige, parang gusto ko na lang matulog maghapon. Huwag mo na akong istorbohin na. Gigising na lang ako pag gusto ko na. Sige po. Nagbalik nga ako sa aking kwarto. Isinar ko ang bintana. Iniharang ko ang kortina roon at pinatay ko din ang ilaw. Gusto kong maging madilim ang kwarto ko para makatulog ako ng maayos. Nag-inat-inat pa ako bago tuluyang nahiga at nakatulog. Mabilis ang naging paglipas ng oras. Gabi na nang ako ay magising dahil naramdaman kong naninigas na naman ang aking mga kamay at humahaba ulit ang aking mga kuko. Hanggang sa mapansin ko na unti-unti na rin nagkakaroon ng maitim na balahibo ang aking kamay. Lalo akong nagulat sa mabilis na paglago ng maitim na balahibo. Tapos ay naramdaman ko na pati ang braso ko ay meron na din. Nang marinig ko ang mga yabag ni Lenlen palapit sa aking kwarto ay kagad akong humiga sa aking kama at nagtalukbong ng kumot. Kaya nang bahagyang bumukas ang pintuan ng aking kwarto, ay sumilip si Lenlen. Madam! Nandito na po si Sir Rolly! Ay, sabihin mo bumalik na lang sa ibang araw. Masamang pakiramdam ko ngayon, hindi ko siya makakayang harapin. Nilalagnat ka ba, madam? Gusto mo ba na ikuha na kita ng gamot? Mamaya na lang. Iwanan mo na lang ako at isara mo yung pintuan. Kung may sakit ka, gusto mo dalhin na lang kita sa ospital. Wag na. Kaya ko na ito. Umalis na kayo at iwanan nyo na lang ako. Sa ibang araw na lang, Rolly. Pasensya na. Pero nag-aalala ako sa'yo. Ang tigas naman ang ulo nyo eh. Sinabi ko na sa inyo, umalis na kayo. Papayaan nyo na ako mag-isa. Pero minsan ay sadyang makulit si Rolly. Siguro nga ay dahil talaga mahal niya ako. Pumasok siya sa aking kwarto at umupo sa tabi ng aking kama. Bahagya niyang hinatak ang kumot kaya nakita niya ang mahabang kuko at ang mabalahibong kamay ko. Napaiyak na lang ako sa kahihiyan nang makaharap si Rolly. Hindi ko na alam kung ano ba itong nangyayari sa akin. Hindi ko na alam kung saan ako hihingi ng tulong. Ang walang siyang Anita na yon. Siya yatang may kagagawa nito. Lakasan mo ang loob mo, Elvira. Malalampasan mo rin ito. Mas mabuti kaya ay lumapit tayo sa albularyo para matulungan ka. Si Tulfo lang ang makakatulong sa akin, Rolly. Irereklamo ko babaeng yan. At ano ang irereklamo mo laban sa kanya? Irereklamo ko siya ng pambabarang at pangkukulam sa akin. Etong ebidensya ng mga kalokohang ginagawa niya sa akin, oh. Sige, tahan na. Bukas na bukas din ay sasamahan kita papunta kay Tulfo. Ipakikita natin, yung kamay mo. Sapat ang ebidensya yan para makasuhan siya. Pero nakakasiguro ka ba na siya talaga ang may kagagawan niyan? Oo, noong nakaraang gabi, nasilip namin ni Lenlen na nagluluto siya sa kawa habang kumakanta-kanta. Tapos yung kanta niya, akong pinatatamaan. Nang makauwi ako, nakita kong may sunong siyang banyera. Yung mga niluto niya siguro yon. Kung gusto mong mapatunayan ang sinasabi ko, pwede mong manmanan ngayon. Oo nga, Sir Rolly. Totoong sinasabi ni madam. Sige, aalamin ko ngayon kung totoo nga yun. Nang lumabas ng bahay si Rolly, ay sumunod kami ni Lenlen. Lumapit kami sa bakuran ni Anita. Pumasok doon si Rolly pero kami ni Lenlen ay naiwanan sa labas ng bakuran at nagtago sa mga halamanan.
habang nakatingin kay Rolly na papalapit sa bahay ni Anita. Kagaya namin ay naghanap din siya ng butas sa dingding para masilip kung ano ang ginagawa ni Anita sa loob. Pero ng pagkakataon pala na ito ay nakakawala ang dalawang aso ni Anita at nasukol si Rolly. Umangil ang dalawang aso habang ginigirian si Rolly. "Lumayo kayo sa akin! Shoo! Shoo!" Naku po, madam! Nasukol ang aso sa si Rolly! Nalintik ka na. Yari ka ngayon dyan. "Mga bisit kayo! Layuan niyo ako!" Tumahol ng tumahol ang dalawang aso ni Anita habang pinapaligiran si Rolly. Isang kahoy naman ang nahagilap ni Rolly. Iyon ang ginamit niya na panghataw sa mga aso para layuan siya. Pero sa halip na lumayo ay lalong nagalit ang mga aso at sinalakay si Rolly hanggang sa makagat siya sa puwet at sa hita. Napahiga si Rolly habang nakikipagbuno sa dalawang aso. Noong naman lumabas ng bahay si Anita at sinaway ang mga aso, na kaagad naman nilayuan si Rolly. Anong ginagawa mo sa loob ng bakuran ko sa 10 oras ng gabi? May masama kang binabalak sa akin, oh. "Hoy! Babaeng magkukulam! Ide-demanda ka namin! Ikaw ang nagpapahirap kay Elvira! Alam ko!" Kung may ebidensya kayo, gawin nyo. Idedemanda rin kita ng trespassing. May masama kang balak sa akin. "Hindi pa tayo tapos! Babalikan kita!" Isa pang kaso, death threats. Mas mabuti pa, umalis ka na bago pa kita tuluyang ipalapa sa mga aso ko. Kahit patayin kita sa loob ng bakuran ko, ay tiyak na wala akong pananagutan kasi trespassing ka. Kaya habang matino pa ang isip ko, umalis ka na. Muli nga ay umangil ang mga aso ni Anita. Muling pinaligiran si Rolly. Kaya naman sa takot ni Rolly ay lumayo na siya kay Anita. Lumabas siya ng bakuran habang nakatingin sa kanya si Anita. Hindi kami makalabas ni Lenlen sa pinagtataguan namin kasi ayaw ko na makita ni Anita na naroon din ako. Nang pumasok ng bahay si Anita, ay saka lang kami ni Lenlen umalis sa aming pinagtataguan na halaman at nilapitan si Rolly. Hindi ko alam kung maawa ko o matatawa kay Rolly, lalo na nang paika-ika siyang lumapit sa amin. "Ang mga walang hiyang yun, ang dami kakagatin, puwet ko pa. At saka dun sa akin, lato-lato, naku po, hindi pa naman ako nakakalahi, mababaong na yata ako." Ikaw ang kailangan magpunta sa doktor para maturukan ka ng anti-rabies. Sa palagay ko nga, sa tingin ko ay malalim yung kagat sa puwet ko at hita ko. Tsaka doon sa aking lato-lato, panglahi, pupunta muna ako sa doktor. Sige, pumunta ka na sa doktor. Pasensya ka na. Hindi kita masasamahan kasi tingnan mo naman yung mga kamay ko. Ide-demanda ko rin ang magkukulam na yan. Ano irereklamo mo? Nakagat ka ng aso sa puwet, trespassing ka nga eh. Nagpahuli ka kasi. Baka ikaw pang makasuhan yan. Sige na, punta ka na lang muna sa doktor at nang magamot yung puwet mo. Paika-ika na pinuntahan ni Rolly ang kanyang kotse na nakaparada sa di kalayuan. Tapos ay sumakay doon at umalis. Nang mapatingin ako kay Lenlen, ay nakita ko na panay ang tawa niya kasi nga ay alam niyang nakagat din ng aso ang pagkalalaki ni Rolly. Kaya naman napatawa din ako. Naku, madam. Sa tingin ko ay mahihirapang maglakad ng maayos sa si Rolly. Doon pa kasi siya nakagat sa sentro. Oo nga, ang mga walang yang aso na yun, inunahan pa akong kagatin doon si Rolly. Kapag nagkataon, baka hindi na makapagpalahi si Rolly, madam. Nagkatawanan lang kami ni Lenlen. Kahit sandali ay sumaya ko at nakalimutan ang aking kalagayan. Matapos yun ay pumasok na kami sa loob ng bahay. Muli ay nahiga ako sa aking kama. Nakatulog ako at nang magising ako kinaumagahan ay nagbalik na naman sa normal ang itsura ng aking kamay.
Kaya naman, nang pumasok sa aking kwarto si Lenlen, Madam, aalis po ba tayo? Ayos na ang sasakyan. Pupunta ba tayo kay Tulfo? Oo sana. Kaso lang normal na ulit ang mga kamay ko eh. Wala akong may papakitang ebidensya para ireklamo siya. Walang maniniwala sa sabi-sabi lang. Pero pwede po akong tumistigo, madam. Sasabihin ko sa kanila yung nakita ko kagabi na hitsura nyo. Baka sabihin nila nagsisinungaling tayo at gumagawa ng kwento kung hindi nila makikita ang mismong kalagayan ko, di ba? Mukhang matalinong inyong kalaban, madam. Inaalis niya ang kulam sa araw kaya bumabalik kayo sa normal. Tapos sa gabi, doon niya ibabalik para perwisyuhin kayo. Pero mas maganda po kung susubukan natin. Kahit sa pulis na lang muna, wag na kay Tulfo. nakumbinsi ako ni Lenlen na magreklamo kami sa barangay, pero kagaya ng aking naisip, ay pinagtawanan lang kami ng imbestigador doon at sinabi pa nga na baka nagkakamali kami. Kasi mabait daw si Anita at mapagkawanggawa. Kaya nasabi ko sa lalaking kaharap ko na natural magpapakita ng kabutihan ang mga taong gumagawa ng kasamaan para hindi sila mabisto. Pero hindi pa rin naniwala sa amin ang mga tauhan ng barangay, kaya umalis na lang kami doon. Tama ka nga, madam. Walang maniniwala sa atin kung wala tayong ebidensya. Talagang magaling ang bruwang Anita na yun. Tama ka. Pero lahat ng kasamaan merong hangganan. Sa palagay ko, tama si Rolly. Albularyo ang dapat kong lapitan para malaman ko kung anong nangyayari sa akin. Pero sinong albularyo naman ang lalapitan natin, madam? Kapag dumating na si Rolly, magpapatulong ako sa kanya. Baka may kakilala siyang albularyo. Pero sa palagay ko, madam, hindi ka agad makakabalik si Rolly. Kasi 'di ba, nakagat nga siya ng aso kagabi. Napabuntong hininga ko. Naghintay nga ako buong maghapon pero hindi ko nakita si Rolly. Wala akong gana na pumasok sa trabaho. Gaya ng mga nakaraang araw, parang ang gusto ko lang ay matulog sa buong maghapon. Pero pagsapit ng gabi ay buhay na buhay ang aking dugo. Nang makaramdam ako ng gutom ay kaagad akong nagtungo sa kusina. Pero wala na akong nakita na tusino. Kaya naman, ang mga sariwang karne ng baboy na naroon ay kinuha ko. Lalo na nga at nakamarinate na yon. Dinala ko yon sa aking kwarto at doong kinain. Tapos ay muli akong lumabas ng bahay at tumingin sa langit. Pinagmasdan ang liwanag ng bilog na buwan. Tapos ay naglakad-lakad ako sa kalsada hanggang sa malaman ko na nakarating na pala ako sa bahay ni Rolly. Elvira, bakit narito ka? Napasarap kasi yung kain ko. Nabusog ako tapos naglakad-lakad ako para magpatulong ng kinain. Nalaman ko na lang na nandito na pala ako sa inyo. Ang layo-layo ng bahay ko narating mo? Naglakad ka lang? Ano naman ang masama doon? Hindi ka ba masaya na nandito ako? Pinuntahan kita para alamin ang kalagayan mo. Ayos na ako, Elvira. Naturukan ako ng anti-rabies. Mabuti naman kung ganon. Alam mo bang nararamdaman ko ngayon? Parang gusto kong maramdaman ang init ng mga yakap mo, Talik. Rolly, yakapin mo nga ako. Gusto kong maramdaman kung mahal mo nga ako. Niyakap ko si Rolly at nagtama ang aning mga paningin. Naging mapungay ang aking mga mata habang ang aking labi ay waring nanunukso para akitin si Rolly. Tapos ay bagya kong ibinaba ang tirante ng suot kong duster. Panay naman ang lunok ni Rolly habang nakatitig sa akin. Elvira, ayos ka lang ba? Parang nawawala ka sa sarili mo eh. Natural ayos lang ako. Makakarating ba ako dito kung hindi ako maayos? Kung ayaw mo naman sa ipinagagawa ko, di wag. Di bali na lang kung ayaw mo. O baka naman hindi ka tunay na lalaki. Lalaki ako at alam mo yan. Pues, patunayan mo, Rolly. Gawin mo sa akin ngayon ang gusto kong mangyari. Yakapin mo ko at halikan.
Ipadama mo sa akin ang init ng iyong pagmamahal. Kailangan kita ngayong gabi. Elvira, gustong-gusto kong gawin ang gusto mong mangyari. Kaso lang, ay wala akong panlaban eh. Sugatan ang espada ko. Baka naman pwede sa susunod na lang. Kapag magaling na, di pa nga nakagat ng aso. Wala nang susunod na pagkakataon. Kung di mo ako pagbibigyan ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Bumitaw ako kay Rolly. Inis akong tumalikod at lumabas ng bahay niya kasi ay napahiya ako. Mabilis akong naglakad at hindi ko namalayan na nakarating kaagad ako sa aking bahay. Pumasok ako sa aking kwarto at humarap sa salamin. Pinagmasdan kong mabuti ang aking sarili. Sabi niya maganda ako. Sabi niya gusto niya ako. Pero tinanggihan niya ako. Sinungaling siya. Ngayon pa lang niloloko na niya ako. Dahil nagalit ako, doon ko nakita na muling tumubo ang mga balahibo sa aking mga braso. Pero sa pagkakataong ito ay pati mukha ko na. At ang buong katawan ay tinubuan ng mahaba at maiitim na balahibo. Humaba din ang aking mga kuko sa mga kamay at paa. Ramdam ko ang kakaibang lakas ng aking katawan. Pumula na din ang aking mga mata. Nasa ganong katayuan nang pumasok sa aking kwarto, sina Rolly at Lenlen na kapwa na gulat nang makita ko. Sino ka? Nasaan si Elvira? Ako si Elvira. Ito na ang anyo ko. Ito sigurong epekto ng pangungulam sa akin. Ang lakas ng pakiramdam ko, talaga naman. Elvira, sabi ko na nga ba hindi ka okay kaya sinundan kita dito. Kahit nahihirapan akong lumakad. Sinabi ko na sa inyo na ayos lang ako kaya iwanan niyo na ako. Napakatigas ng ulo niyo. Pinaiinit yung ulo ko. Madam, para ka ng halimaw! Huwag kang magalit, Elvira. Kalma ka lang. Hindi kami ang kaaway mo. Hindi kita maaring iwanan. Kasi mahal kita. Ako din, madam. Hindi kita iiwanan. Naging mabuti ka sa akin kaya ngayong may sakit ka, mananatili ako sa tabi mo kahit kainin mo pa ako. Pareho kayong hangal. Naramdaman ko na parang natukso ng aking saktan sina Lenlen at Rolly na parehong mahalaga sa akin. Kaya bago ko pa nagawa yun ay tumakbo na ako palabas ng bahay. Binangga ko si Rolly na nakaharang sa pintuan. Tumumba siya kaya nakalabas ako ng bahay. May isang tao ako na gustong makita kasi alam ko na siya ang gumawa sa akin ito. Kaya gusto ko na makita niya ako sa ganitong kalagayan. Gusto ko na singilin siya ngayong gabi. Pumasok ako sa bakuran ni Anita. Lumukso ako sa kanyang bubungan, bagya kong inagat ang yero ng kanyang bahay. Nasilip ko na parang naalarma siya nang marinig ang kalabog sa bubungan. Kaya naman, tumalon ako sa lupa at umikot sa likod ng bahay niya. Nung ko nasa lubong ang mga aso ni Anita, umangil ang mga yon pero nang inangilan ko ay nabahag ang buntot at nagtakbuhan. Pinasok ko ang bahay ni Anita. Kumusta ka, Ma'am Babarang? Natutuwa ka na ba ngayon kasi natupad mo na ang gusto mong gawin sa akin? Heto na ako ngayon sa harapan mo. Isa na akong halimaw. Ito ang bunga ng pangungulam at pambabarang mo. Nagkakamali ka, Elvira. Kailanman ay hindi ako naging mangkukulam. Lalong hindi mambabarang dahil galit ako sa masasamang gawain nila. Sinungaling ka! Nakita kitang sumasamba ka sa araw at sa buwan. Nakita kita na nagluluto ka sa malaking kawat. Isang gabi, nakita ko na ang mga niluto mo yung nilagay mo sa banyera. Samutin nila. Makinig ka sa akin. Isa akong Rizalian. Miyembro ng relihiyong Rizalista. Hindi naman porke yumuyukod ako sa araw at buwan ay masama na ako. Ginagawa namin iyon bilang pagpapasalamat sa maghapon at gabing lumilipas. Ang mga niluluto ko ay pinapakain ko at itinutulong sa mga taong walang makain. Iyon ang katotohanan. Hindi ako mangkukulam. Iniisip mo lang yan kasi nakikita mo ang panlabas kong anyo. Sinungaling ka! Hindi ako naniniwala sa'yo. Ginawa mo akong halimaw kaya ikaw ang gagawin kong unang biktima.
Sinabi ko na ang katotohanan. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Gawin mo ang gusto mo. Pero ipagtatanggol ko ang aking sarili. Hindi mo namamalayan na hindi ka na ordinaryong halimaw. Isa ka ng gabunan. Ay, wala akong panahong makinig sa panloloko mo. Mamamatay ka! Galit na galit ako nang dampahin ko si Anita pero nakailag siya. Tapos hinampas niya ako ng buntot pagi. Ramdam ko ang hapdi ng tama ng buntot pagi. Kaya naman, muli akong sumugod pero sinabuyan niya ako ng asin. Pakiramdam ko ay napaso ang aking katawan at nanlalambot akong napasandal sa dingding. Nagbalik sa normal ang aking katawan dahil sa asin na isinaboy ni Anita. Noon naman, dumating sina Linlen at Rolly. Kagad akong nilapitan. Anita! Anong ginagawa mo sa kanya? Ibinalik ko lang siya sa kanyang normal na anyo. Pero pansamantala lang iyan. Muli kang magiging gabunan kung hindi ka makikipagtulungan sa akin. Sigurado ka ba talaga na hindi ikaw ang may gawa nito sa akin? Hindi nga ako mangkukulam. Hindi rin ako aswang. Isa akong Rizalista at may alam din sa panggagamot gaya ng isang albularyo. Nananaig kasi sa iyo ang galit dahil nag-away tayo. Nag-isip kayo ng masama sa akin. Kung hindi ikaw ang may gawa nito, bakit palagi ka nakabantay sa amin? Lalo na kapag gabi. Kasi nga, ay nakikita akong unti-unting pagbabago ng madam mo. Naisip ko na nahawaan siya ng pagiging gabunan. Nakabantay ako kasi gusto ko siya tulungan, pero palagi siyang galit. Gusto kong gumaling. Gusto ko nang matapos ang problema ko. Matutulungan mo ba ako? Matutulungan kita kung magtitiwala ka sa akin. Humiga ka dito sa papag para matignan kong pulso. Wala na akong pagpipilian. Gusto ko na rin matapos ang aking problema. Kaya naging sunod-sunuran na lang ako kay Anita. Hinawakan niya ang aking kamay at pinakiramdaman yon. Hinawakan din niya ang aking sikmura na parabang mayroon siyang kinakapa. Kumain ka ng pagkain ng gabunan, kaya nahawa ka sa kanila. Sabihin mo sa akin, anong kinain mo at sinong nagbigay? Isipin mong mabuti, kailan nagsimula na nakaramdam ka ng pagbabago sa sarili mo? Simula nung nag-away tayo. Tapos doon sa project site namin, kumain ako ng barbecue na binili ko kay Nelia. Kung ganoon, ay isang gabunan ang Nelia na yon. Inumin mo ang tubig na to para gumaling ka na. Alanganin man ay kinuha ko ang baso ng tubig na iniabot ni Anita. Ininom ko yon at naramdaman ko ang sobrang pait ng tubig na yon. Hindi nagtagal ay naramdaman ko na parang hinahalukay ang aking sikmura. Sobra ang naging sakit at di nagtagal ay nagsuka ko. Isinuka ko ang barbecue na aking kinain. Nagulat ako dahil nakita ko na may buhay ang mga karning yon. Gumagalaw sila, kaya nang buhusan sila ni Anita ng isa pang uri ng tubig, ay umusok ang mga karne at nasunog ang mga yon. Ngayon ay magaling ka na, Elvira. Hindi ka na magiging gabunan kahit muling sumapit ang gabi. Salamat, Anita. At patawarin mo ako sa mga maling hinala ko sa'yo. Ayos na yon. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula ulit tayo ng panibago bilang mabuting kapitbahay. Ay, tama ka, Anita. Pero gusto kong kumprontahin si Nelia. Dahil sa kanya, naging miserable ang ilang linggo ng buhay ko. Sige, gawin natin yan. Pero kung dalawa sila, mahihirapan tayo. Planuhin natin ng maayos. Nagkasundo nga kami ni Anita sa aming gagawin. Kaya naman ng gabing yon ay nagbiyahe kami papunta sa project site. Pero pagdating namin doon ay nakita namin na naroon ang mga tao at nagkakagulo. Nakita rin namin na nakahandusay sina Nelia at Pipito. Wala na silang buhay. Nalaman namin sa mga trabahador na sinalakay sila ng mga gabunan.
Ilan sa kanila ay nasugatan pero napatay nila ang mga gabunan na sina Nelia at Pipito pala. Alam ko na ayaw nilang umalis sa lugar na ito. Kaya gusto nilang matakot ang mga trabahador. Pero malas nila kasi palaban ang mga tauhan natin. Kasi si Tata Andoy, yung bulldozer operator, may experience sa ganyan. Kaya alam niya kung paano ang panlaban. Matapos ang gabing yon, ay naging mabuti kaming magkapitbahay ni Anita. Tinanggap ko ang pag-ibig ni Rolly at nagpakasal kami. Kahit medyo may edad na ako, ay nakahabol pa rin kami ng isang anak ni Rolly. At si Anita ang kinuha naming ninang ng anak namin. Nabuhay kaming masaya, pero ang pangyayaring yun ay hindi namin makakalimutan habang kami ay nabubuhay. Hello po, Sir Wilmore. Itago niyo na lamang po ako sa palayaw na Perry. Isang 31 years old na binatang Maynila. Nagtatrabaho po ako bilang programmer sa isang bangko dyan sa May Binondo. Sumulat ako sa inyo para magbahagi ng isang kakaibang bagay na patuloy kong nararanasan sa buhay ko. Nagsimula po ito nito lang February 2023 nang mapunta sa akin ang isang wooden dragon pendant, isang kakaibang lucky charm na may kalakip na matinding kababalaghan. Dong Shifa Chay Polo. Tignan mo nga naman yung batang to. Saan ka ba kasi nagpupunta? Unang panggabing pasok mo ngayon, di ba? Bakit ka uuwi mo lang? Lolo naman namili lang po ako ng konting mga gamit sa opisina. Tapos dumaan na rin po ako dun sa paborito niyong tikoy ni Lola. Eto po, kuha po kayo. Sus! Dadaan-daanin mo pa ako sa ganyan, ha? Mukhang mamahalin to, ha? Mabuksan nga. Siyempre po, Lo. Pinili ko talaga yung espesyal para. Uy, ano yun, ha? Teka, palawit ng kwintas ko to, ha? Paanong nakarating to sa kahon ng tikoy? Oo nga, no. Ito yung pendant nyo na dragon. Pinaglololoko mo ako. Kinuha mo yata yan eh. Naku, hindi po, Lo. Hindi po. Hindi ko nga po alam kung paano napunta yan dyan. Tsaka kung kukunin ko, siyempre itatago ko naman na maayos. Isa pa, wala na naman po akong dahilan para kunin yan. Kahoy lang naman yan eh. Pinagsasasabi mo, di mo ba alam, makapangyarihan ang palawit na yan? Kahoy lang yan, pero pinatagal niya ng buhay ko. Lolo naman anong taon na naniniwala pa kayo sa ganyan? Alam mo, Perry, proteksyon ang palawit na ito laban sa kamatayan. At ang buhay ko mismo ang patunay doon. Protection po? Tingnan mo naman, napakatagal na sakit ko sa baga. Ang hina na rin ang mga buto-buto ko. Pero heto, buhay pa rin ako. Alam mo kung bakit? Kasi tinataboy ng dragon ang kamatayan palayo sa akin. Uy, may ganon? Nako, bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta seryoso ako. At palagay ko rin, pinipili ka na ng palawit bilang bago niyang amo. Bagong amo?
Namimili ng magmamay-ari sa kanya ang dragon na yan. Sa amo kong incheck galing yan. Tapos, katakatakang napunta na lang bigla sa bulsa ko. Ninakaw niyo po yata eh. Ayaw mong maniwala. Sige nga, ipaliwanag mo kung paano yan napunta sa kahon ng tikoy na kabibili mo lang. Sige, sagot! Ay naku lolo, magpahinga na po kayo. Lumalala yung ubo niyo eh. Kaya lumalala ang ubo ko kasi malapit na ang oras ko. Wala eh. May bago ng amo ang dragon. Kailangan ko nang tanggapin ang kapalaran. Lo, hindi na talaga tama yung ubo niyo eh. Teka po ha, tawagin ko si na Papa. Pa! Pa! Sinugod po sa ospital si Lolo Feliciano noong gabing yon, Sir Wilmore. Hindi ako mapalagay. Gustong-gusto kong sumama. Pero may trabaho ako. Unang pasok ko kasi noon sa pinagtatrabahuhan kong bangko. Kaya hindi ako pwedeng umabsent agad. Mabuti na lang at kumpleto naman kami sa bahay. Kaya ang mga kapatid ko at papa ko na lang ang nagdala kay Lolo sa ospital. Si Mama naman ay naiwan sa bahay para samahan si Lola. Pagkapasok ko sa kwarto ko para magbihis, tiningnan ko ang wooden dragon pendant na hawak ko. Isa itong simpleng pabilog na pendant na gawa sa hardwood. Siguro nasa 1.5 pulgada ang lapad. May nakaukit ding isang Chinese dragon na lumulukob sa buong bilog. Yung dragon na parang ahas. Sa likod naman ito ay may nakaukit na karit ni kamatayan. Maganda ang pagkakagawa sa pendant na to ha. Ang astig pa ng itsura ng dragon. Pero, alangan namang ilagay ko to sa kwintas ko. Pwede yung baduy kong tingnan, no? Pwede pa siguro kung isabit ko na lang to dito sa kwarto. Pero, paano kaya to talaga nakarating sa baksang tikoy? Bahala na nga. Bihis na muna ako. Nilagay ko ang pendant sa drawer ko at saka nagbihis na ng uniforme. Nagpaalam kina Lola at Mama at agad nang umalis. Naging maayos naman ang unang araw ko sa trabaho. Bagamat hindi mawala sa isip ko ang pag-aalala sa kalagayan ni Lolo. Kaya naman naisip kong dumiretso na lamang sa ospital pagkatapos ng shift ko. Mga bandang 4:00 ng madaling araw nang lumabas ako ng bangko. Kasabay ko yung isang naging kaibigan kong katrabaho na si Patrick. Sa ospital ka pa diretso, di ba? Oo nga eh. Hindi ko maiwasan maglala para sa lolo ko. Oo siya. Mauna na ako. Sa kabila na ako dadaan eh. Sige, Brad. Ako naman maglalakad pa papunta sa Akayan. Ingat ka dyan. Maraming siraulo dyan banda. Ganun ba? Sige, salamat ah. Mauna na ako. Kamusta na kaya si Lolo? Ay, ba't ba wala pang chat si na Papa? Ano lang nangyari doon sa ospital? Dapat may update na sila ngayon ah. Sana talaga okay lang si... May nakatutok na kutsilyo sa tagiliran mo.
Huwag kang kikilos ng mali. Umakto kang normal at sumabay ka sa akin doon sa may eskinita. Sino ka? Anong gagawin mo sa akin? Ang ingay mo, punyeta. Sumunod ka na lang kung ayaw mo mamatay. Nangatog ako sa takot para sa buhay ko noon, Sir Wilmore. Ramdam na ramdam ko kasi ang matalas na patalim na nakatutok sa tagiliran ko. Sumubay ako sa hold-upper na pumasok sa isang eskinita. Pinilit kong lakasan ang loob ko at nag-isip ng paraan para makatakas ng hindi nananakawan. Subalit halos panawan ako ng ulirat nang makita ang isang itim na imahe sa gitna ng eskinita. Opo, napakadilim ng eskinita. Pero kitang-kita ko ang napakaitim na figurang nakatayo roon. May hawak din itong isang malaki at itim na karit. Akala ko nung una, anino lang. Pero natauhan din akong hindi yon nakalapat sa pader. Dahan-dahan itong lumalapit sa amin. Ngunit napansin kong hindi yon nakikita ng hold-upper. Anong klaseng nilalang yan? Bigay mo sa akin pera mo. Bilisan mo kung gusto pang makauwi. Diyos ko, mamatay na ba ako? Hoy, ano ba? Akin na. Dali na. Nakakabanas ka naman eh. Ha? Kuya, pakawalit niyo na lang po ako. Wala po akong pera eh. Kakapasok ko lang kasi sa trabaho ngayon. Ako, wag mo akong pinaglolo kung tarantado ka ha. Talikod! Dali! Kakapkapang kita. Kuya, wala po talaga eh. Cellphone lang po yung meron ako kaso lumang unit na po eh. Patingin nga nitong bulsa mo. O, kita mo na. Isahan mo pa ako eh. May alas ka naman pala rito eh. Wala. Lintik. Kahoy. Magdadala ka na nga lang ng pendant, kahoy pa. Namalas yata ako ngayon ah. Diyan ka na nga. Huset! Napasubsob ako sa semento nang itulak ako ng hold-upper, Sir Wilmore. Tinapon din niya ang kinakalawang niyang kutsilyo sa tabi ko. Pagkatapos ay dali-dali na siyang naglakad palayo. Nagtaka ako kasi hindi man lang niya sinuri ng maayos ang bulsa at wallet ko. Hindi rin niya kinuha ang cellphone ko na pwede sanang ibenta ng mga 2,000. Nagtaka rin ako kasi paanong nakarating ang wooden dragon pendant sa bulsa ko? Gayong iniwan ko naman ito sa drawer ko sa bahay. Nakita kong nasa lapag na rin at katabi ng kutsilyo. Kinuha ko ito, tapos ay nilingon ko ulit ang itim na figura. Lalo akong nahintakutan kasi nakaumang na pala ang patalim ng karit nito sa akin. Subalit, hindi ito lumalapit. Ramdam kong gusto ako nitong lapitan. Pero may kung anong pumipigil sa kanya. Napatingin uli ako sa pendant na dragon. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Huwag mo ko lalapitan. Huwag mo ko lalapitan. Dalimaw ka! Diyos ko, protektahan niyo po ako. Ilayo niyo ako sa mga nilalang na ito. Maawa naman po kayo sa akin. Ayoko pang mamatay. Hindi ako makagalaw sa sobrang kilabot. Madilim, kaya hindi ko makita ang mukha ni kamatayan. Ngunit ramdam na ramdam kong nakatitig sa kaluluwa ko ang mga mata niyang walang laman. Hanggang sa namalayang ko na lang na unti-unti na siyang pumapahalo sa dilim. Ilang sandali pa, tuluyan na rin siyang naglaho sa harap ko. Nang matauhan ako, ay mabilis akong bumangon. Ibinulsa ang pendant, pinagpag ang damit,
at saka dali-daling naglakad palis. Agad din akong sumakay ng jeep na papunta sa kinaroroonang ospital ni Lolo. Ang kaso, hindi na po ako umabot. Naunahan na ako roon ng parehong itim na figurang nakita ko sa may iskinita. Lo, andito na po ako. Si Pere po ito, Lo. Apo ko. Lo, lumaban po kayo. Ayoko pa pong mawala kayo, Lo. Apo, hindi na ako magtatagal. Masyado nang napahaba ang buhay ko. Matagal na nga dapat akong nakahimlay eh. Pero Lo, Nakikita mo naman siya, di ba? Nakikita mo naman ang sunto sa may ulunan ko. Lola naman eh. Huwag kayo sumama sa kanya. Kung gusto niyo, ibabalik ko na lang itong pendant sa inyo. Mabuhay lang kayo. Hindi na pwede, Apo. Ikaw na ang bagong amo ng dragon na palawita. Oo, nakakatakot ang sundo. Pero poprotektahan ka palagi ng dragon na yan. Swerte yan sa buhay mo. Lo, tama na po. Huwag na po kayo magsalita masyado. Magpahinga na po kayo. Magpapahinga na ako, Apo. Hindi ko na kaya. Lolo Feliciano! Lolo! Nagdaan ang mga araw, linggo at buwan. Unti-unti nga po akong sinerte, Sir Wilmore. Gumanda ang pasok ng pera sa akin, sa sahod ko man o sa munti kong online business. Gumanda rin po ang kalusugan ko. At higit sa lahat, palagi akong nakakaiwas sa mga matitinding panganib gaya ng aksidente. Nakakikilabot nga lang kasi nakikita ko mismo si kamatayan kapag nalagay sa alanganin ang buhay ko. Bagamat hindi pa rin niya ako magawang lapitan. Nakikita ko rin siya sa tuwing may sinusundo siyang ibang tao sa paligid. Seryoso ka ba dyan sa mga sinasabi mo, Brad? Seryoso nga. Totoo pala talaga yung kakayahan nitong pendant na to. Tsaka sa'yo ko palang sinasabi kasi, yun, ikaw lang yung tropa ko dito sa trabaho eh. Nakakatakot naman kasi ang sinasabi mong nakikita mo si kamatayan eh. Sabihin na nating tinataboy siya ng dragon na yan. Pero kahit na, nakakatakot pa rin. Sa totoo lang, tama ka naman parang Patrick eh. Hindi ko makuha ang masanay. Kinakabahan ako kapag nakikita ko siya. Hindi ko naman kasi alam kung sino susunduin niya hanggat hindi niya tinututok yung karit niya. Nakakatakot isipin baka mamaya niyan. Huwag naman sana ang mahal ko sa buhay yung kunin. Oo nga pala, Brad. Oh. Birthday ng kapatid ko bukas. Doon sa Laguna. Sama ka? Pareho naman nating day off eh. Para naman malibang ka kahit papano. Sige Brad, punta ako. Sana nga makalimutan ko man lang yung problema ko. June 2023, nang pumayag akong sumama sa katrabaho kong si Patrick. Papunta kaming Laguna
kasi birthday raw ng kapatid niya. Mga 2:00 ng hapon kami bumiyahe para maabutan ang handaang kinagabihan. Doon ko na rin balak magpaumaga dahil nag-aalangan akong bumiyahe ng malayo kapag malalim na ang gabi. Magkatabi kaming umupo ni Patrick malapit sa bandang likod ng bus. Ako ang nasa may bintana. Hindi ko na matandaan kung anong oras na nang makalagpas kami ng NCR. Basta ang natatandaan ko ay napapaidlip na ako nang bigla akong maalimpungatan dahil sa pamilyar na presensya. May problema ba, Perry? Ha? Parang di ka kasi mapakali. Lingon ka ng lingon. Wala, Brad. Wag mo na lang ako pansinin. Pare naman eh. Para namang wala ka pang naikukwento sa akin. Ano? Andiyan ba siya? Namumutla ka eh. Nararamdaman ko siya, pre. Pero hindi ko siya makita. Ang sigurado ko lang, andyan siya sa paligid. Lingon lang ako ng lingon para agad makita kung sakali mang dumating nga ang sundo, Sir Wilmore. Napakalaki ng mga butil ng pawis ko dahil sa kilabot. Isipin ko pa lang kasi na baka may mangyaring masama sa sinasakyan namin, ay hindi na talaga ako mapanatag. Hanggang sa hindi na ako makapagtimpi. Saglit akong tumayo at lumingon sa likod ng bus. At doon din ay napabalik ako ng upo at saka napasandal ng madiin. Brad, nakita ko na siya. Nakita ko na siya. Pare, uminahon ka muna. Walang maitutulong yung pagkataranta mo eh. Teka, saan ba siya ngayon? Baka naman kasi ibang sasakyan ang pakay niya. Hindi, pre. Hindi. Nakaumang yung higanteng kalit sa likod ng bus. Ando sa may kaliwang bintana. Sus Mariosep, ano kayang mangyayari? Banayad naman ang takbo nitong bus eh. Siguro nga walang problema itong sinasakyan natin. Paano naman yung iba? Teka Brad, uminahon ka muna ha. Baka may makarinig sa'yo eh. Tapos magkagulo. Hold up to! Ibigay niyo sa amin lahat ng mga pera, cellphone at mga alahas niyo! Anak nang, nalintigan na. Ito na yung Brad, ito na yun. Ikaw naman, huwag mong pahintuin yung bus kung ayaw mong pasabugin ko yung bungo mo. Dire-diretso ka lang hanggang sasabihin kong huminto ka. Boss, maawa po kayo sa akin. May mga nakatapo po akong binubuhay. Namamasada lang po ako. Huwag niyo po ako papatayin. Bobo ka ba kaya hindi ka makaintindi? Kung ayaw mong mamatay, sundin mo lang ang gusto namin. Ayoko na, Brad. Ayoko na. Nandito na siya sa loob. Nandito na siya sa loob ng bus. Maawa po kayo sa akin, boss. Huwag niyo po akong patayin. Huwag niyo ako... Lintik kang matanda ka. Mamamatay tayo dyan sa ginagawa mo. Ayusin mo ang pagmamaneho. Hoy, ayusin mo. Hindi Manong. Hawakan niyo lang yung manibela. Manong! Sumalpok ang sinakyan naming bus sa isang kasalubong na truck, Sir Wilmore. Oo, alam na alam kong hindi ako mamamatay. Pero ay akong nakakakita ng mga kaluluwang inaani ng higanting karit ng sundo.
Saglit akong nawala ng malay noon. Nang mamulat ay wala akong makita kundi ang sirang bus na animoy nayuping lata. Nagkalat ang dugo sa paligid. Umuugong ang iyak ng mga sugatan at naghihingalong mga pasahero. Dinig na dinig ko rin ang mga kaluluwang kinukuha ni kamatayan. Hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi napakarami. Nakikita kong hinuhugot ng sundo ang mga kaluluwa mula sa kanilang katawan gamit ang higanting karit. Wala siyang sinasanto. Mapamatanda, bata, babae, lalaki o kahit na sanggol. Ang iba ay nagtatangkapang pumalag at bumalik sa kanilang mga katawan. Ngunit sadyang makapangyarihan si kamatayan. Yun na siguro ang sinasabing, kapag oras mo na talaga. Ibinaling ko naman ang tingin ko sa kaibigan kong duguan ang ulo. Akala ko wala itong malay, pero kita kong sinusubukan niyang dumilat. Patrick! Patrick, gumising ka! Patrick! Patrick! Perry, wala ka man lang galos. Aray, ang sakit ng braso at bewang ko. Huwag mo na akong isipin. Ang mahalaga ikaw. Maluba ang kalagayan mo. Huwag ka munang gumalaw masyado. Antayin natin yung tulong. Teka. Tulong! Saklolo! May mga buhay pa rito! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kaibigan ko! Nang magtawag ako ng saklolo, ay nakita kong lumingon ang sundo sa akin. Naramdaman ko na gusto niya akong kunin, ngunit hindi pa rin siya makalapit. Bumalik na lamang siya sa pagkuha ng ibang mga kaluluwa sa paligid. Hanggang sa muli na naman siyang naglaho. Mabuti na lang talaga at hindi naman niya isinama ang kaibigan ko. Sir Wilmore, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa ring pagpasok ng swerte sa buhay ko. Hanggang ngayon din po, nakikita ko pa rin ang itim na figura sa tuwing may susunduin siyang kaluluwa sa paligid ko. Hindi ko pa rin talagang magawang masanay, bagamat alam kong kailangan kong matutuhang hindi na siya gaanong bigyang pansin. Gayunpaman, gusto ko pa rin magtanong sa inyong mga listeners, may paraan kaya para iwan na ako ng wooden dragon pendant na ito? Oo, nakakatuwing swertihin maya-maya. Pero ayoko namang iasa na lang doon ang buhay ko. Isa pa, gusto ko na rin talagang matigil ang kakayahan kong itong makita ang sundo. Sana po ay matulungan ninyo ako. More power po sa inyong kwentong takip silim at God bless. At ngayon naman, dumako na tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Ibka Pabiliano, Kiria Carica Destajo, Bujoy TV, Syra Sinayi, Jairo Gilas, Jacqueline Anghag, Rose Jean, Mamawag, Dolores V. Kane, Baking Nanay,
Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Malu Kulansa at Liton Historilio. Sabi ni Malu, mula sa kwentong Sumpa sa Sulat, maging mabuti sa kapwa anuman ang antas mo sa buhay at antas ng kapwa mo dahil hindi natin alam ang kakayahan ng mga taong nakakaharap natin. Sabi naman ni Liton mula sa kwentong Sumpa sa Sulat, wow! Grabe, sobrang ganda ng kwentong ito. May magandang aral na mapupulot na dapat lagi nating piliin maging mabuti sa kapwa ayon sa kagandaang loob ng Ama sa Langit. More power, kwentong takip silim. Kabayan ko pang may padala. I'm Nelson Semilia, 43 years old from Gasan, Marindoque. Matagal na akong listeners ng channel na ito, pati ng Sitio Bangungot. Sa mga hindi nabanggit, sa susundan po, huwag niyo pong kalilimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Wilmore Plopino. Nagpapasalamat.